Kai Sotto, babangon at babawi sa 2024 NBA Summer League. Ito ang dapat nating aabangan, pero bago pa yan ay sinisiguro ni Kai Sotto na ready na ang kanyang katawan when that opportunity comes. No doubt si Kai Sotto ang best Pinoy NBA prospect, kaya manginginig na ang mga talangka dahil hindi nyo kakayanin na hilain pababa ang NBA dream ni Kai Sotto. For sure ngayong injured si Kai Sotto, ay kapanipaniwala pa ang inyong mga negatibong puna kay Kai Sotto, pero paniguradong babangon at babawi siya sa 2024 NBA Summer League na kung saan it is expected na ang totoong laro na niya ang ating makikita. Isang injured na Kai Sotto kasi ang naglaro last NBA Summer League and everything is bound to change once ma-fully recovered na si Kai Sotto at mawala na ang sakit sa kanyang likod. No need to rush for Kai Sotto at mukhang pati ang kanyang mother team na Hiroshima Dragonflies ay hindi rin nagmamadali dahil alam nila na mas kailangan nila si Kai Sotto sa more important games deep into the season. Crucial sa success ni Kai Sotto ang kanyang health going forward, kaya minabuti ng kanyang team na mag-fully healed muna ang kanyang likod bago siya babalik sa Japan B-League. Sa ngayon ay party pa rin si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies and he is present sa mga laro ng team, pero hindi pa siya inactivate sa official lineup ng Hiroshima Dragonflies. Siguro natuto sila kay Chet Holmgren na kung saan isang taon na nag-sit out due to injury, pero pagbalik niya this season ay napakalaki na ng kaibahan ng kanyang katawan. He is way better than 1 year ago. Kaya very important kay Kai Sotto na in tip-top shape siya pagdating sa NBA Summer League next year, at kapag nakikita ng mga NBA teams ang healthy Kai Sotto ay siguradong hindi nila mahindian ang skill set ng Pinoy phenomenon. Kaya sa mga talangka dyan, nahila ng hila kay Kai Sotto, ay manginginig na kayong lahat dahil malapit nang makapasok si Kai Sotto sa NBA. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, nakabangon si Luka Doncic matapos ang kakaibang first quarter kung saan wala siyang puntos. At ang Dallas Mavericks ay nakabawi mula sa kanilang unang pagkatalo sa pamamagitan ng 124-118 na panalo laban sa Charlotte Hornets nitong Lunes. Nagtala si Doncic ng 23 points at halos magkaroon ng triple-double. At si Grant Williams ay merong 18 points, including a trio of three-pointers sa fourth quarter. At ang rookie na si Derek Lively II ay merong 15 points, 14 rebounds, and a big fourth quarter block. Si LaMelo Ball ay umiscore ng 23 of his 30 points sa fourth quarter na may kasama pang 13 assists. Pero hindi na kaya ng panatilihin ng Hornets ang kanilang 15 points na lamang sa first quarter. Nagkaroon ng pagkakataon ang Hornets na matay ang laro matapos ang tawag ng shot clock violation sa Dallas sa may 8.4 seconds na lang ang natitira, pero hindi nakuha ni rookie Brandon Miller ang bola bago ang 5-second call, at pinaul ni LaMelo Ball si Kyrie Irving bago mag-inbound ang Dallas. Ang free throw ni Kyrie Irving ay nagbigay sa Dallas Mavericks ng 120-116 na lamang, at kinuha nila ang bola pagkatapos ay nagtala si Irving ng dalawang free throws sa may 7.7 seconds na lang ang natitira,
na halos nag-seal sa pang-5 panalo ng Dallas sa 6 na laro sa season na ito. Si Luka Doncic na meron lamang isang first quarter na scoreless noong nakaraang season ay nagtala ng 8 of 15 pagkatapos ng kanyang 0-for-4 sa simula pero 1 of 9 from long range, while finishing with 12 rebounds and 9 assists. At si Kyrie Irving ay mayroong 18 points at 10 assists. Nagtala naman ng 20 points sina Gordon Hayward at Paige Washington para sa Hornets at meron ding 19 points and 10 rebounds si Mark Williams. Nakapag-ambag sila Melo Ball ng 11 assists bago nakakuha ng kanyang mga unang puntos sa isang layup sa huling bahagi ng first half, kung saan nagtala ng 57% shooting ang Charlotte at namuno ng hanggang 15 points. At nagtala si Hayward ng 15 points bago ang first half. Natambakan ang Dallas Mavericks ng 60-45 nang biglang bumuti ang depensa nito sa huling minuto ng first quarter, na nagresulta ng 3 missed shot bago sumablay ang tres ni Luka Doncic sa huling seconds ng laro na nag-iwan sa Dallas ng 12 points na kalamangan. Nagpatuloy ang maayos na depensa ng Dallas kung saan nakakuha ang Charlotte ng 42% shooting matapos ang break. Ang Dallas Mavericks ay nagtagumpay kontra ng Charlotte Hornets nitong linggo sa score na 124-118 at sa karamihan ng laro, ang Mavericks ay naghahabol sa Hornets. Pero umarangkada ito sa ika-4 na quarter at nakuha ang kalamangan. Sa huli, nananatiling competitive ang Hornets kahit pa sila ay nasa ikalawang gabi ng back-to-back games. Sumiklab sila Melo Ball sa final quarter at halos makuha ng Hornets ang tagumpay. Pero sa huli, si Luka Doncic at ang Mavericks ay gumawa ng sapat na plays para mapanatili ang lamang at makuha ang panalo. Pinangunahan nila Melo Ball ang lahat ng mga manlalaro sa kanyang 30 points at meron pa siyang 13 assists and 10 rebounds. Ito ay ang ikalawang 30-point triple-double sa kasaysayan ng Hornets at si Anthony Mason ang isang nakagawa nito. Pinangunahan naman ni Doncic ang Mavericks na may 23 points, kinuha rin niya ang 12 rebounds at kulang na lang ng isang assist para makamit niya ang triple-double. Pinangunahan naman ni Lively ang lahat ng mga players na may 14 rebounds at nag-ambag sa Luka Doncic ng 12 rebounds din. At higit sa kalahati ng mga rebounds ng Mavericks ay galing sa kanilang dalawa. 3 sa mga rebounds ni Lively ay mula sa offensive glass. Sila ni Doncic ay nagdomina sa mga rebounds buong gabi. Malaki ang problema sa rebounding ng Dallas nung nakaraang season, kaya't magandang balita ang pag-angat ni Lively sa rebounds. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.